Sinanyayahan natin si Brad Romnick. Okay, Brad Romnick. Sa'yo pagkakataon. Happy Friday muli mga kapatid at purihin ng ating Panginoon. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Palagpagan natin ang Panginoon. November 29. Birthday ko pa rin yun. Happy birthday pa rin, Nay. Bukas last na araw ng November. Amen. Isang buwan na lang, papasok na tayo sa taong 2025. December. Maghanda tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo malalakas pa. Amen. Binibigyan kayo ng mga magagandang kalusugan sa pangangatawan. Sa Tay Jerry, may magandang kalusugan. Salamat sa Diyos. Sister Lani, mga malalakas na katawan. Sister Macring, Kaming lahat. Sister Rachel, Kaming lahat. Sister Ellen, Brother Domingo, Brother Juni, Sister Joanne, at Sister Helen. Purihin ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos talaga gumagawa ng mga milagro sa bawat buhay natin. Yes. Sa pagliligtas, iniingatan. Amen. Sa pagtulog, sa gabi, andun na pagbabantay ng mga anghel. Amen. 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 Naniwala kayo na binabantay ka ng anghel? Yes. Namin. May anghel. Kung noon ang mga anghel sa mga Israelita lamang nagbabantay sa lumang tipan, nung paglabas nila sa Ehipto, sa pagkalipin, mga sundalong mga anghel nagprotekta sa kanila hanggang sa pagpasok ng lupa ng pangako. Sabi pa nga ni Josue, kaysa ka ba sa aming mga sundalo, mga tauhan? Sabi, lupang banal tinatungtungan mo, Josue, rubarin mo yung sandalias. Ako'y naparito para mangunguna sa hukbo ni Yahweh. Anghel, mga anghel nagbabantay sa mga Israelita para makapasok sa lupang pangako. Sa lumang tipan yon. Ngayon, sa bagong tipan, lahat ng mga bansa na mayroong Kristiyano, may mga anghel nagpoprotekta. May mga anghel na panggabi, saka may mga anghel pang-araw. Mga kanya-kanyang duty yan dyan. Kaya nagprotekta. Kaya pag ganito na mga spiritual na pag-aaral, napakalaking impacto. Kasi ang pinag-aaralan mo dito, kaugaliang panglangit, pagbabago, pagreforma sa sarili. Yan ang pinakamahalaga sa ating buhay, mga kapatid. Nagre-reforma inuunti-unti. At bilang estudyante ng ating Panginoong Kristo, nagsisikap na maging masunuro na estudyante. Kasi pag hindi ka masunuro estudyante, hindi ka papasok, hindi ka papasa. 10 taon na lang babalik-balik, grade 1 pa rin. Amen. Hindi tapat na estudyante. Nagsisarat pa rin. 3 years na pabalik-balik ng 4th year high Kita school. mo, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Hindi pa ako pumapasa. Pero sa ating time, sa ating panahon, hindi na tayo grade 1, hindi na tayo grade 6, hindi na tayo high school. Graduating na, nasa apokalipsis na. Amen. Naghihintay ka na lang ng bababa yung dakilang guro, ang Kristo, para lagyan ka ng putong ng buhay. Yes. Yung tuga, alam mo kapag yung anak mo na nag-graduate, ano ng tuga, di ba iiyak ka, luluha ka kasi Tuwan-tuwa ka. tapos yung paghihirap mo nagbunga. Amen. Ganun din naman tayo, no? Itong paghihirap na to ng paglilingkod kay Kristo, bagamat namuhunan ka dito ng pagsakripisyo, luha, pagod, mga emosyonal na mga puhunan mo dito, mawawala to kapag nandito na ang Misaya, ang Kristo. Amen. Kasi halimbawa, Sister Lani, naghihirap to ng 30 taon, 40 taon. Tutumbasan naman ni Jesus Christ ng walang katapusang time. Kaligayahan. Di malilimot mo yung 40 taong paghihirap. Amen. O 30 taong paghihirap. Halimbawa, 30 taon kang may rayuma. Pagalingin yan. Kagalingan na hindi ka na magkakasakit ng walang hangganang time. Di malilimot mo yung karamdaman mo na ilang taon lang pala yun. Tutumbasan pala ng walang pagkatapos na walang sakit. Amen. Yan lang naman ang ganti ng ating Panginoong Kristo. Kung ang unang Adan nagdala ng pagkabulok, sino nga? Si Lulu Adan. Nagdala sa sanlibutan ito ng pagkabulok. Hindi lamang katawan ito, pati mga halaman may pagkabulok. Lahat mayroong pagkatapos, nalalanta lahat. Ang bulaklak nalalanta. Ang tao may pagkakupas. Ang damit din may pagkasira. Pero salita ng Diyos manatili. Yon ang kahulugan ng dala ni Adan. Namana hanggang sa henerasyon na to. Mayroon talagang pagkamatay ang tao. Mayroong 70 taon, 40 taon, 100 taon sa time na to.
Hanggang 120 taon lamang ang dikta ng Diyos sa buhay ng tao Labas, tiga. na nandito na narahan sa mundo na to. Dahil sa namana mula kay Adan na kamatayan. Ilang henerasyon mula sa kanya. Naghihirap. Lahat tayo nagsasuffer sa kamatayan. Nawawalan ka ng mahal sa buhay. Malungkot, masakit. Jesus Christ nawala si Lazaro, masakit, iyak talaga. Kasi mahirap mawala ng mahal sa buhay, mga kapatid. Kaya nagsasuffer tayong lahat mula sa unang henerasyon hanggang sa henerasyon na to. Pagtitiis talaga ng nanat na rin. Kasi sabi ng Diyos kay Adan, dahil nakikinig ka sa iyong asawa, Amen. bubungkalin mo na yung lupa na pinanggalingan mo. Makakakain ka, pananggalingan mo na ng pawis. Yes. Bungkalin talaga para makakain. Nakikita niyo yung sumpa. Sumpa. Taglay-taglay na mga lalaki yan. Oo. Amen. Na bago makakain ng bunga sa kanyang pinagpaguraan, hala, bungkal mo na matindi sa lupa. Basahin niyo Genesis. Andyan. Sakripisyo ng mga lalaki yan. Basahin niyo mga babae. Alam mo yung parusa sa inyo? Panganganak. Panganganak. Sirap ng nanganganak. Ayun, sobra na. Panganganak at magbungkal. Sa mga lalaki magbungkal ng lupa. Mahirap talaga. Dalawa. Oo, mga tinik. Dalawa namin. Yung mga lupa, tinik na yung tumutubo ng mga damo. Dati hindi naman tinik sa halamanan ng Eden. Amen. Walang tinik. Kaya yun ang namana talaga natin mula kay Adan, Yan ang ano. na may pagkasira, may pagkabulok. Kaya pare-pareho tayo dito nagsasuffer lahat. Matindi itong suffer na ginagawa natin. Mabuti na lang may pangalawang Adan. Kasi ang pangalawang Adan kundi si Jesus Christ ayon sa unang Korinto. Ang pangalawang Adan, naghatid siya sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung ang unang Adan may pagkakamatayan, may pagkabulok, ang huling Adan isang malaking pagpapala dahil para sa lahat ng mga bansa, walang pinipili na anyo, wika, o anong klaseng katutubo ay talagang accept, tanggap sa ating Panginoong Kristo. Walang pinipili dito na tinatatangi ang Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi nagtatangi ng tao. O, ano mang klaseng tao, tribo, bayan, basta accept ang Panginoon, may pag-asa. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil ang pagkakataon na ito, Sister Eileen Pagala, Pastora, talagang ang laki ng impact para sa buhay nating mga Pilipino na mayroon tayong pag-asa ng kaligtasan. Amen. Kaya bilang nandito sa atin ang dakilang kasulatan, ang Biblia, nandito tayo laging nagre-reforma sa ating mga sarili. Unang-una, pag-uugali sa ating pagkatao. Mula sa pagiging masamang pag-uugali, dati hindi ka namamansin ng tao. Yung tingin mo sa kapitbahay mo, mas masama sila kaysa sa'yo. Mahirap yung pagganong mindset, di ba? Yung akala mo na matuwid ka tapos sila masasama. Amen. Yung ngayon, hindi na. Kasi lahat ng kapitbahay mo, kapanampalataya mo na. Tinamaan ako doon. Oo. Ganun ang mga mindset ng sinaunang mga Pilipino. Yung hindi nga mahalos magpainom ng tubig kapag may dumadaan nga nauuhaw. Pero mga mindset ng mga Bisaya, kahit kuwan yan, kahit kumakain, mainis ka na lang, balik-balik yung tawag. Oo, kain ka na. Busog, mga pipilitin mo. Sige, tawag ng tawag. Mga Bisaya. Alam nila yan. Pipilitin kang kumain. Ngayon, ay Ilonggo, isang tawag lang. Pero pag Cebuano, mga Bulano, balik-balikan kang Pampanga, tawag. ayun din. Oo. Isang tawag lang. Oo, mga- Tawag lang. Yeah. Lamar ka mature. Kaya sa bansa na ito, pinang Pilipinas, iba-iba yung pag-uugali ng mga tao. Mga Ilocano, mga kwan din to, mga mababait din eh. Mayroon din sila mga mindset. Bagamat nahahayag doon sa Ilocano, hindi nagtatawag yan. hindi nagtatawag. Hindi ko alam. Pero yung karamihang may kakilala kong mga Ilocano, galante. Yung iba naman hindi galante, kuripot. Oo, mga Bisaya din, ganun din. Oo, karamihan ng ganun. Ano siya,